Sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang 8 na sign that God is protecting you from a bad relationship or ayaw niya na nasa relationship ka na yan dahil po most of the time yan po yung nangdidile sa'yo. Most of the time hindi mo nagagawa yung calling mo or yung assignment mo or hindi ka nakakarating sa destiny mo sa buhay dahil sa nasa bad relationship ka. Kasi of course, number 1 yan, nagagamitin ni Satanas to delay you from your assignment or from you going to the promised land. But anyway, kung gusto mo pong malaman, make sure po na makipag-subscribe po ang ating YouTube channel, El Hiret Ministry, and I'm pretty sure marami pa tayong mga video na gagawin, mahaba pa tayong journey na lalakbayin na nakasama niyo po ako. So, huwag niyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe, and paki-likes, and of course, paki-share itong video. Kaya simulan na po natin. Anyway po mga kabigan, napakahalaga po na alam natin kung ano yung ways ng ating Panginoon, kung paano siya mangusap po sa bawat isa sa atin. And most of the time may mga signs po siyang binibigay. Kapag ignorante ka sa mga signs na to, sa mga ways niya na to, and tendency po is that talagang madidelay ka, talagang mag-i-stay ka sa isang bad relationship wherein hindi ka dapat nag-i-stay. So, para maiwasan na ano po itong number 1 na sign that God is protecting you from a bad relationship is that lumalabas po ang kanyang tunay na ugali or mga red flags sa kanya sa early stage pa lang ng relationship nyo. Wherein like for example, nagkakilala kayo, ang sarap, may mga butterflies like that, exciting yung relationship nyo, exciting or whatever, kung ano man yung ways nyo na nagkilala. And biglang may nakita ka sa kanya na parang hindi ata to tama. May mga red flag ka sa kanya. Meron kang mga red flag na nakikita sa kanya. Meron na po akong ginawa ng video about sa red flag sa aking YouTube channel na Kuya Mael or Tambayan ni Mael. Merong red flag po. Kumbaga, kapag nakita mo yung mga bagay na like, he doesn't want ng deeper na relationship talaga sa'yo. Like, hanggang sex lang, ayaw niya ng commitment, wala siyang respeto sa'yo, wala siyang respeto sa pamilya mo. Yun yung mga red flag actually. And kapag sa early stage pa lang ng relationship niyo, nakikita mo yun sa kanya, it's a good sign sa totoo lang that God is telling you that He is not the right person or you're in a bad relationship. Napakaswerte mo pag ganito. Huwag ka pong masaktan. Dapat at the time mag-take ka na ng action. Why? God is allowing it. God is doing it na palabasin kung sino siya, kung ano talaga ang kanyang intention. May mga makikita ka na hindi magandang intention or your pangit na intention or, nagiging panakibutas ka lang. Hindi ka naman talaga mahal. Kung mga taking for granted ka lang. Yun yung mga red flags na nire-reveal ng Panginoon. Kaya mo nakikita yun sa Kanya. Kasi He is telling you that He is not the right person for you or you're in a bad relationship. Mapapahamak ka sa relationship na yan. So I hope po na naiintindihan nyo. Proceed na po tayo sa number 2 na sign that God is protecting you from a bad relationship is that your families and friends wants you and end up that they are right. Of course, hindi ko naman sinasabi na palagi mong pinakapakinggan ng ibang tao kung ano yung sinasabi nila about sa'yo. But most of the time, if they want you that yung lalaki na yan, marami na yung niloko. Hindi yan nag-i-stay talaga sa isang babae. Hindi yan nagsiseryoso sa isang babae. So they warn you about it, but ikaw, parang dahil sa may excitement sa'yo, dahil sa tingin mo mahal na mahal mo, okay, pinagbigyan mo, hanggang sa nakikita mo na kung ano yung sinasabi nila, nangyayari na. Na talagang may something siyang tinatago. Na talagang napapatunayan na hindi nga yan mapagkakatiwalaan na lalaki talaga. So these are the signs actually na God is talking to you. Kasi minsan, ang feelings natin, especially kapag na-overwhelm tayo ng love or ng feelings, ng excitement toward ng partner natin, is that nakokoveran po or hindi po natin naririnig ang voice ng Panginoon sa atin. Where in fact, sometimes alam mo yun may nakikipag-usap sa puso mo na nagsasabi that lulukuhin ka ng lalaki na hindi siya yung para sa'yo. Pero dinedenay mo dahil sa excited ka or dahil sa nakikilig ka or kinikilig ka sa kanya. That is why God will use other people to warn you, your friends or your family, na ina-expect niya na papakinggan mo sila. He will use other people because you're not listening to His voice inside you. Especially if you're His son or your daughter. Of course, makipag-usap yan sa'yo. Proceed na po tayo sa number 3. Is that person
that you like start dating another woman or another man. It's a big sign that God doesn't want you in that relationship. Yung tipong nagkakaroon ka ng crush, kumbaga may MU sa inyo. Nag-uusap naman kayo, para bagang may something sa inyo. Tapos, biglang nalaman mo na meron na pala siyang nililigawan na iba. Or may jowa na pala siya. Or may something na pala na ginagawa nyo. Or, dinidiskarte na. It's a big sign that God is protecting you. He revealed it to you para makita mo that hindi mo na kailangan na patulan yan. Hindi mo na kailangan makipagrelasyon sa tao na yan. Kasi when you're in a relationship, ang tendency nito, kahit may relationship kayo, may cheating na mangyayari. Kasi may MU na, especially kapag may MU na talaga sa inyo, may something na talaga sa inyo, then he start dating with someone. He doesn't respect or he doesn't honor what is going on with you. Or minsan nagiging taking for granted ka lang. So how much more kapag nasa relationship na kayo? So sometimes God is protecting you by doing this. That yung lalaki na yan, he allows it or he makes it to will na maghanap ng iba in order para mailayo na sa'yo. Para makita mo yun manang mas maaga. Para hindi ka na mapahamak sa isang relasyon na hindi ka dapat nandyan sa relasyon na yan. Okay? Are you getting it? Proceed na po tayo sa number 4 na sign that God is protecting you from a bad relationship. Is that if you pray and the answer is no. When you pray and pray na, Lord, sana magkaroon na po ako ng relationship. Sana siya na po yung para sa akin. Sana po. Yung tipong nagsasuggest ka na. Kung sino yung gusto mo makirelasyon. And there's nothing good, there's nothing bad with that, mga kaibigan. But kapag pinag-pray mo and the answer is no, like, yun na nga, nagkaroon siya ng iba, or nalaman mo na meron na pala siyang jowa, meron na pala siyang asawa, or nakikita mo na yung mga red flags sa kanya, ng early stage pa lang is nakikita mo yung red flag sa kanya that he is abusive, and hindi ka nire-respeto, then these are the signs actually that God is telling you no. No, not yet. Gusto niya na makipagrelasyon ka, but not yet. And not in that person na gusto mo. So, when you pray and the answer is no, God is protecting you. Sometimes, the protection of God is in the word no. Wag po nating ipilit kung talagang ayaw or wag muna. Like for example, kung ikaw ay may anak, minsan yung anak, kung may gusto, akala nila tama lahat, or pipilitin ka, kung basta gusto makuha, iiyak yan. Pero ikaw na parents, alam mo na hindi yan nakakaganda sa kanya. Like, ipipilit niya ng chocolate, pero yung ngipin niya naman masisira. No, the answer is no. Kahit pa yan iiyak, the answer is no. Kasi alam mo na hindi yun maganda sa kanya, sa kanyang health, sa kanyang ngipin. So, bakit mo i-allow na ibibigay kung alam mong mapapahamak naman? Sometimes, ganun ang Panginoon sa atin that we will say no. To a certain man or to a certain relationship because He knows our future. Alam niya kung ano mangyari sa atin. That's why, we will say no. Wag mo nang ipilit. Be patient na maghintay and just mag-focus ka sa Kanya, and I believe everything will follow. Everything will follow. Okay? So, number 5, the sign that God is protecting you from that bad relationship is that when your relationship ends because of commitment issues, kumbaga, hindi mo nakikita na siya yung tipo ng lalaki or babae na marunong mag-commit or committed sa isang relationship or seryoso sa isang relationship. Kumbaga, wala siyang respeto or honor sa'yo. Like, parang wala siyang partner. Like, lalabas na lang or sasama na lang sa party or, na hindi mo alam. Or hindi mo mararamdaman na sineseryoso ka niya, or walang future plan sa inyo. And dahil sa mga bagay na yun na end or natapos na yung relationship nyo, it's a big sign that God is protecting you to that person, sa lalaki or sa babae na yan. Why? Because a relationship should be committed po. In the presence of the Lord. Okay? So proceed na po tayo sa number 6 na sign that God is protecting you from that bad relationship is that if that person is cheating on you continuously. Of course, lahat tayo nagkakamali. No one is perfect. But if they do it continuously or tuloy-tuloy o walang pagbabago, actually God is protecting you from that relationship. You need to end that relationship. He doesn't want you to be that in relationship. Why? Kasi ikaw pa naman ang palaging namurong problema, sumasakit yung ulo, hindi ka makafocus sa ibang bagay. Especially po sa calling mo or assignment mo. And sometimes, Satan will use people, especially yung mga prayerful woman of God, para hindi ka makafocus sa kung anong calling mo, sa kung anong gusto ng Panginoon sa'yo. So number 7 po na sign that God is protecting you from a bad relationship is that if they broke up with you due
to that you cannot make them happy, then it's a good thing sa totoo lang. God is protecting you. God wants them to leave you. Kasi, sa totoo lang, if you're that person na palaging gumagawa ng mga bagay to make your partner happy, which is good, but sometimes kapag hindi ito napapahalagahan, kapag ito na lang yung binibigyan mo ng attention, then God will level up or increase yung capacity ng partner mo or ng jowa mo in a way na parang hindi mo na sila mapapasaya. Kumbaga, kulang na yung naibibigay mo sa kanila. That is why makipag-break na sila. Yet, ang relationship naman ay hindi naka-base sa happiness. Kumbaga, pati sa time na malungkot, pati sa time that your partner is not capable to give you something, then you choose to love. But if they leave because hindi mo na sila napapasaya, then it's a good thing. It's a good thing that God wants you na matapos na yung relationship na yan. Because sometimes, sabi ko nga, ito yung nang-delay ng calling mo or ng destiny mo or ng gusto niya sa buhay mo. Okay? And last but not the least, number 8 na sign that God is protecting you from a bad relationship if they broke up with you. Also because you cannot satisfy them in bed. Kumbaga, ayaw mo makipag-sex sa kanya. Especially sa mga magjowa. Dahil sa gusto mo ito na i-preserve para sa kasal ninyo, then it's a big sign that God wants to protect you. Then it's okay sa totoo lang, because also God wants purity, and God doesn't want you na ma-involve ng sex outside marriage. You know, I don't judge sa mga taong na involved na, yet the mercy and the grace of our Lord Jesus Christ is big enough to cover you and to forgive you, but repent from it. Magbago ka. Kung wala ka pa sa situation na yan and you feel like parang iniiwasan ka na ng boyfriend mo kasi hindi mo sila pinagbibigyan ng sex, then that's good thing sa totoo lang. God is doing something para mahiwalay ka na sa kanya. Oo, masakit. Pero ang bunga is that mas maganda po. Because once na na-involve ka sa sex outside marriage, we know that those are the open doors for Satan to come and destroy you, destroy your life. Bang, bang, bang. Yung mangyari is that kapag nag-away kayo, may depression will come, anxieties will come. Tendency, marami ngayon ang nagpapakamatay dahil lang sa mga ganyan. Okay? Iniwan ng boyfriend, dahil sa binigay ng lahat-lahat tapos iniwan pa rin ng boyfriend, madedepress, magpapakamatay. And yun yung mga bagay na ayaw ng Panginoon na gawin, magagawa mo sa buhay mo, because those are the open doors for demons to come into your life. Sex outside marriage, because that is a big way of sinning and fornication. So, mga kapatid, ito po yung mga signs na ilan sa totoo lang ng mga signs na pwede mong pagbasihan that God doesn't want you in that relationship, or God doesn't want you to be in that relationship. That is why He protects you sa pamamagitan ng mga signs na to. And I pray mga kaibigan that God will give you strength to do it. God will give you strength para ma-overcome ito, or makayanan nyo ang mga breakup na yan para mag-survive kayo. I mean, para mag-heal yung puso nyo. And one thing that I advise mga kapatid, whenever na nasa relationship ka na ganyan, whenever na nasaktan ka, iniwan ka, ang pinaka-the best or number one na pinaka-pangunahin na gagawin mo is to release for forgiveness. Say, I forgive that person na nakasakit sa akin kahit masakit. And I know that the plan of God is bigger than I know that God knows my future. So it's okay for me. It's okay for me to be in this pain for the meantime, but I know God will heal me, God will fill me, and God will bring someone that is worth it, that deserve my love. Okay? So that's it for today's video. I hope na meron pa kayo natutunan. I hope that you are blessed. Please share this video. That's it. Shalom.